Kidlat News Updates. Sa ating mga balita, paglipat kay Mary Jane Veloso sa detention facility sa Maynila, pinag-usapan ng Pilipinas at Indonesia. Lalaki patay sa pamamaril sa Maguindanao del Norte. 478 million pesos na halaga ng pinsala sa agrikultura at infrastruktura iniwan ng tatlong magkakasunod na bagyo. Amihan season, opisyal nang idiniklara ng Pag-asa. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Kinumpirma ng Department of Foreign Affairs o DFA na pinag-usapan ng mga pamahalaan ng Pilipinas at Indonesia ang posibleng paglipat kay Mary Jane Veloso sa isang detention facility sa Maynila. Gayunpaman, walang inilabas na karagdagang detalye ang DFA kung ano ang nangyari sa ginawang pag-uusap. Sa statement na inilabas ng ehensya, nagpaabot din ng pagnanais ang DFA na naway magkaroon ng maayos na resolusyon ang naturang issue kung saan makakamit ni Veloso at ng kanyang pamilya ang hustisya. Noong 2010 naaresto si Veloso sa Diosipto International Airport kung saan nakumpiska sa kanya ang 2.6 kilograms na heroin. Mariing itinanggi ni Veloso na alam niya ang laman ng maleta at ibinigay lamang umano ito ng kaniyang recruiters. Dead on the spot ang isang lalaki matapos pagbabarilin ngayong umaga habang sakay ng isang payong-payong na tricycle sa Barangay Bayaga, Norte, Matanog, Maguindanao del Norte. Kinilala ang biktima na si Malumbayaw Magi, residente ng Dato Saudi Ampatuan, Maguindanao del Sur. Ligtas naman ang driver ng payong-payong. Sa inisyal na salaysay ng mga saksi, nakasakay umano sa isang minivan ang suspect. Kasalukuyang nagsasagawa ng investigasyon ang Matanog PNP kaugnay sa insidente. Umabot na sa 478 million pesos na inisyal na pinsala sa agrikultura at infrastruktura ang idinulot ng magkakasunod na bagyong Nika, Ophel at Pipito ayon sa report ngayong araw ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC. Sa kanilang datos, nasa 469.8 million pesos damage through infrastructure ng tatlong bagyo ang naitala sa Cagayan Valley, Central Luzon at Cordillera Administrative Region. Pumalo naman sa 8.6 million pesos na halaga ng mga pananim, livestock at farm equipment ang nawala dahil sa hagupit ng magkakasunod na bagyo. Nasa 1.8 million naman na mga individual ang apektado kung saan 453,000 sa mga ito ang sapilitang namalagi sa mga evacuation centers. Sa kasalukuyan, nakapamahagi na ng 54 million pesos na tulong ang gobyerno para sa mga tao at lugar na apektado ng mga nagdaang mga bagyo. Opisyal nang idiniklara ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o Pag-asa ang amihan o ang northeastern monsoon season na magdadala ng malamig na panahon sa bansa. Ito ay inanunsyo ng Weather Bureau sa kanilang Facebook post makaraang maobserbahan nila ang paglakas ng high pressure area sa Siberia, nagdala ng surge sa northeasterly winds sa Hilagang Luzon. Dagdag pa ng Pag-asa na asahan na ang malamig na panahon sa susunod na mga linggo sa northern portion ng Luzon at iba pang lugar sa bansa. Dahil sa nakikitang tuloy-tuloy na surge na dala ng northeasterly winds, patuloy namang oobserbahan ng Pag-asa ang lagay ng panahon sa mga susunod na araw kung may pagbabago ang climatic weather ng bansa. Para sa Kidlat News Updates, ito si JP Adaw, nag-uulat. Atin niyo pong natunghayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.